Aalis na ako, Amira. Akala ko ba'y nakaalis na kayo, Hasan? Bakit ka pa naririto? Pinagpaliban ang aming pag-alis dahil humingi ng isang araw na palugit ang ibang kasapi sa aking pangkat para makapagbenta ng kung ano-ano para may maiwang pagustos sa pamilya. Paano? Kailan ang lakad ninyo? Bukas? Makalawa? Ngayon na, sumaglit lang ako sandali para makapagpaalam. Huwag ka nang magpaalam, Hasan. Sige na, lakad na. At hinihintay ka na nila. Ayos lang ako. Pababayaan ang anak natin, Amira. Iligtas mo ang ating anak. Siya lang ang butong nakawin atin sa kinabukasan. Huwag mo kaming aalahanin, Hasan. Pagbutihan mo ang iyong tungkulin sa bansa. Alam ko ang aking gawa, pananagutan. Itong anak natin, mamahalin ko siyang higit pa sa aking buhay. Masakit man sa akin ang lumayo sa inyo. Gagampanan ko ang aking pananagutan. Walang habas ng aabusong kaaway. Hindi namin sila papayagan pumasok sa ating pamayanan. Naririnig ko ang mga pangyayari. Naririyan na raw sila sa karatig lalawigan. Alam kong gagawin ko. Pupulungin ko ang kababaihan. Kausapin ko muna sina Milka, Nuraida at Fatima. At kasunod niyan, ang lahat ng kababaihan at ilang kalalakihan. Oh, sige na. Lakad na. Tibayan mo ang iyong loob. Hindi mapapahamak ang bugtong anak nating si Hanamel. Amira, lumikas kayo dito. Doon sa pagalungan kayo tumuloy. Kung sakaling makikita tayo sa may pasigan, pagkaahon niyo mula sa katubigan ng ligwasan. Hindi. Huwag kayong sumundo sa amin, Hasan. Hayaan mo kami. Manganganib ang mga buhay ng mga mamamayan, Hasan. At kayo man din. Hayaan ninyo na lang kami. Hindi kami mapahamak, Hasan. Magtiwala ka. Mga sibilyan kami, hindi kami mga armado. Hindi nila kami aanuhin. Bakit? SBI kayo ng mga walang hiyang sundalo? Ha? Kumikilala ba sila ng sibilyan? Para namang di mo alam ang kanilang likas na gawi. Parang di mo kilala ang kanilang likas na katangian. Pero iba doon sa labas at malapit sa highway. Doon madaling makialam ang mga organisasyong nag-asasikaso ng mga karapatang pantao ng mga sibilyan. Katulad naming mga evacuees. At saka magdalawang isip sila gumawa ng katarantaduhan doon. Madaling mapag-alaman ng media. Ipagtatanggol namin ang ating kanayunan. Hanggat maaari, hindi dapat manatili ang hayop ng mga sundalo sa ating pamayanan. Sige, paalam na. May nangyari sa kanila. Ito ba siya? Mahirap talaga. Ako man, nag-alala sa akin. Ay, mapahala sa ating mga mahilig. Pagpalain sila ni Allah. Ko, hindi lang si Hasan. Ang kapatid ko rin si Abdul Fattah. Umiigting na yata ang labanan. Parang gusto ko na ring sumama sa mga mandirigma. Huwag mong sabihin iiwan mo ang iyong sanggol na si Hanamel. Kung hindi lang ako nagkaanak, tiyak na nagfidayin na rin ako. Kayo ba'y hindi nakaisip din ng ganyan? Wala ba kayong balak na? Pero naisip-isip ko, paano na lang si ina? Sinong makakasama niya't si ama ay kasama rin sa gerilya? Ba, Fatima, nagkaisip na sumama sa gerilya? Naman tayong lahat. Kaya lang hindi pwede eh. Hindi naman dapat lahat tayo mga muhahidin o fidayin. Dapat may umasikaso sa mga bata. At paano na lang ang eskwelahan ang madrasa? Fatima, tamang-tama ang pananaw mo. Paano na lang ang mga bata, ang madrasa? Walang mas mahalaga kaysa eskwela. Ang pandayan ng isipan at kalooban ng tao. Ang mga matatanda, kailangan din nila ng mga kasama, di ba? Tama ka rin, Nuraida. Sa katunayan, yan ang papel natin sa gyerang ito. Minana lang naman natin ang gyerang ito. Minana, ngayon ko lang yan narinig sa'yo, Amira. Oo, Nuraida. Ang gyerang ito ay pamana sa atin ng ating mga ninuno. Hindi man natin kagustuhan, nakasulat na sa mga pahina ng ating kasaysayan ang pakikibaka ng sambayanang muro ng Mindanao. Ibig sabihin, napakamalas ng kapalaran ng ating lahi? Hindi, Nuraida. Hindi tayo malas. Maswerte tayo at lumaban tayo.
at hindi kailanman nag-api ang ating lahi. Karangalan ng ating kasaysayan, ang ating pakikipaglaban, maswerte tayo, hindi tayo naging alipin. Oo nga naman, marangal ang ating kasaysayan. Ang ating pakikibaka ay parang paglalawig ng tubig ng sapa. Mula sa kanyang pinagmulan ang bukal. Tinutungo nito ang dagat ng kalayaan at kapayapaan. Iyan ang ating pangarap, di ba? Tunay na kalayaan at tunay na kapayapaan. Hindi kalayaan at kapayapaang kagaya nitong tinatamasa natin ngayon kung saan ang nangingibabaw ay pagtakot sa militar. Hindi kapayapaang tulad nitong hindi patas ang kalayaan at karapatan ng mga Kristiyano at mga Muro. Hindi kapayapaang kung saan ay lagi tayong sinisindak ng pagsalakay ng puwersang militar ng gobyerno. Hindi ganyang uri ng kapayapaan. Ay naku Amira, kailan pa kaya tayo makakatikim ng tunay na kapayapaang sinasabi mo? Ang alam ko'y kaguluhan ang pinakaubod ng buhay. Kaya't ito, natuto tayong lumaban ng lumaban. Iyan ang dangal natin, hindi ba? Siguro nga'y hindi sa kapanahunan natin makakamit ang tunay na kapayapaan at tunay na kalayaan. Dito sa ating panahon, sapat ng may kabuluhan ang ating buhay, may ipinaglalaban, ang sarap sa isiping may patutunguhan ang ating pakikibakad, di ba? Mga kapatid, oo, may dakilang kahulugan ang buhay natin. May tiwala tayo sa pagiging makatarungan ng ating hinahangad, tinatangkilik at pinaglalaban. Iyan ay mahalaga. Mahalagang mayroon tayong panindigan at pinapangarap. Tama ka, Amira. Salamat. Salamat sa iyong pagtitiwala. Maswerte akong talaga na may mga kaibigan at kapanalig tulad ninyo. Haharapin natin ang ngayon, may timyas ang kabuluhan ng buhay sa ngayon. Parang kinikinita natin ang luwalhati ng bukas. Pupulungin natin ang lahat. Kailangang mapaghandaan ang nagbabantang panganib. Tayo na't ipaalam natin sa lahat.